Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Bambi Cobero at ngayon tatalakayin natin ang role of technology in delivering the curriculum. Dito nakapaloob ang criteria for the use of visual aids. So ano nga ba ang visual aids? Ang visual aids ay napakahalaga sa pagtuturo dahil mas madaling natututo ang mga mag-aaral kapag gumagamit ng mga kagamitan na kanilang nakikita. Sinasabi na 83% epektibo ang paningin sa pagkatuto at 10% naman sa pandinig, yung hindi nila nakikita, at 4% sa pangamoy, at pandama naman 2% at 1% naman sa panlasa. Ibig sabihin, mas natatandaan natin yung ating mga natutunan kung ito'y ating nakikita, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Kaya mahalaga ang tamang paggamit ng visual aids tulad ng mga visual boards, charts, overhead transparencies, slides, at computer-generated presentations. Ibig sabihin, karamihan sa natututo tayo ay nangyayari kapag nakikita natin ang mga bagay tulad ng mga larawan, teksto, o mga visual aids. Mas konti ang natutunan sa pamamagitan ng pandinig, amoy, paghawak o panlasa. Para maging mas epektibo ang paggamit ng visual aids, ito yung following criteria. So una na dito ay ang lettering style or font. Ibig sabihin, consistency and harmony. Isa ito sa pinakamahalagang aspeto ng isang visual aid ay ang paggamit ng tamang lettering style or font. Ang tamang font ay nakakatulong upang mas madaling mabasa at mauunawaan ng mga mag-aaral o tagapakinig ang impormasyon. Anong ibig sabihin ng consistency and harmony sa lettering style? Consistency, ito ang pagkakapareho. Ibig sabihin, dapat pare-pareho ang estilo ng font sa buong presentation o visual aid. Huwag gumamit ng maraming iba't ibang font dahil maaring magulo at mahirap basahin. Harmony naman ay ang pagkakabagay-bagay. Ibig sabihin, ang font na kapag gagamitin ay dapat tumutugma sa tema o layunin ng presentasyon. Halimbawa, kung ang topic ay formal, dapat gumagamit ng simpleng font na madaling basahin tulad ng Arial o Times New Roman. Bakit kailangan naman ito? Upang maging mas madaling basahin, kapag pare-pareho at malinaw ang font, mas mabilis itong nababasa ng mga mag-aaral. Halimbawa, kung gumagamit ng cursive o sobrang design heavy na font, baka mahirapan ang mga tagapakinig na intindihin ito. Sa paggawa ng visual aid, ang lettering style o font ay napakahalaga upang matiyak na madaling basahin, organisado at profesional ang presentasyon. Ang paggamit ng pare-parehong font o consistency at angkop na estilo ay tumutukoy upang mas mauunawaan ang mga tagapakinig ang impormasyon. Pangalawa naman ay ang number of lettering style, no more than in 2 in static display chart or bulletin board. Ibig sabihin, sa paggawa ng static display tulad ng chart o bulletin board, mahalagang gumagamit ng hindi higit sa 2 uri ng lettering style o font upang mapanatili ang kaayusan, linaw at madaling pagbasa ng impormasyon. Kapag masyadong maraming font ang ginagamit, nagiging magulo at mahirap unawain ang mensahe ng visual aid. Kaya, posibleng hindi ito magiging epektibo sa pagtuturo. Ang paggamit ng isa sa 2 font ay sapat upang bigyan diin ang mahalagang bahagi ng impormasyon na hindi nawawala ang konsistensya ng disenyo. Halimbawa, maaaring gumamit ng isang font para sa pamagat, mas malaki at bold, at isa pang simpleng font para sa mga detalye upang mas madaling basahin at sundan ng mga estudyante o tagapakinig. Kapag naayos ang pagpili ng font, nagiging mas profesional, malinaw at epektibo ang isang visual aid sa pagpapahayag ng impormasyon. Pangatlo ay ang use of capitals, short titles or headlines should be no more than 6 words. So sa paggawa ng visual aid, mahalagang gumamit ng maikli at malinaw na pamagat o headline na hindi higit sa 6 na salita. Ang paggamit ng malalaking lettera or capital letters ay epektibo upang bigyang diin ang pamagat. Ngunit, dapat itong pananatilihing maikli upang maiwasan ang sobrang haba at hirap sa pagbasa. Kapag masyadong mahabang pamagat, magiging magulo ito at maaring hindi agad mauunawaan ng mga tagapakinig. Halimbawa, sa halip na gumagamit ng importance of proper waste segregation in schools, mas mainam na gawing proper waste segregation matters upang mas madaling mabasa at matatandaan. Ang maikling pamagat ay nakakatulong upang mabilis na maunawaan ng mga mag-aaral ang pangunahing ideya ng visual aid at mas epektibong maihatid ang mensahe.
Pang-apat naman ay ang lettering colors, easy to see and read. Use of contrast is good for emphasis. Ibig sabihin, sa paggawa ng visual aid, mahalagang pumili ng mga kulay na letra na madaling makikita at basahin upang mas madali itong mauunawaan ng iyong mga mag-aral. Dapat may mga tamang contrast o pagkakaiba ng kulay sa pagitan ng teksto at background upang hindi ito magmumukhang magulo o mahirap basahin. Halimbawa, kung madilim ang background tulad ng itim o asul, dapat gumagamit ng maliwanag na kulay dapat gumagamit ng letra tulad ng puti upang malinaw itong makikita. Sa kabaligtaran, kung malinaw ang background, mas angkop gumamit ng madilim na kulay ng letra tulad ng itim o navy blue. Ang tamang paggamit ng contrast ay nakakatulong upang bigyan diin ang mahalagang impormasyon at maiwasan ang pagsama-sama sa pagkakaparehong kulay na maaring magdulot ng pagkalito. Kapag malinaw at madaling basahin ang mga letra, nagiging mas epektibo ang visual aid sa pagpapaliwanag ng impormasyon at pagkuha ng atensyon ng iyong mga mambabasa. Panglima naman ay ang lettering size, good visibility even for the students at the back of the classroom. Sa paggawa ng visual aid, mahalagang tiyakin na ang laki ng letra o lettering size ay sapat upang makita at mabasa ng malinaw kahit na ang mga estudyante ay nakaupo sa likod ng silid-aralan. Kung masyadong maliit ang letra, nahihirapan ang iba na basahin ito lalo na kung malayo sila mula sa visual aid. Upang maiwasan ito, gumamit ng tamang laki ng font depende sa layo ng audience. Mas malaki ang letra para sa mahalagang impormasyon tulad ng mga pamagat at mas maliit naman para sa mga detalye. Ngunit dapat pa rin madaling basahin. Halimbawa, sa isang poster o chart, maaring gumamit ng at least 1-inch high letra para sa pamagat at mas maliit para sa nilalaman. Ang mga laki ng letra ay nakakatulong upang maiparating ng malinaw ang impormasyon, maiwasan ang pagkapagod sa mata ng mga mambabasa at matiyak na lahat ng estudyante na anuman sa kanilang posisyon sa silid ay nakakasunod sa lesson ng maayos. Pang-anim naman ay ang spacing between letters, equal and even spacing. Ibig sabihin, mahalaga na maayos ang pantay ng espasyo sa pagitan ng mga letra upang mapadali ang pagbabasa at pag-uunawa sa impormasyon. Kapag masyadong magiging mas madikit ang letra, nagiging mahirap basahin habang kung sobrang layo naman, maaring magmumukhang hiwa-hiwalay ang mga salita. Ang tamang pagkakaayos ng spacing ay tumutulong upang mapanatili ang linaw at kaayusan ng teksto. Halimbawa, sa paggawa ng isang chart o bulletin board, kailangan tiyakin na hindi nagsisiksikan o nagkakalat ang mga letra upang maging mas organisado at profesional ang presentasyon. Sa pamamagitan ng balancing distansya, mas nagiging madali para sa mga estudyante na basahin at unawain ang nilalaman ng visual aid. Pang-pito naman ay spacing between lines not too close as to blur at a distance. Ang spacing between letters at spacing between lines ay parehong mahalaga sa paggawa ng visual aid upang mapanatili ang linaw at pagiging madaling basahin ng teksto. Magkatulad sila dahil parehong tumutukoy sa tamang distansya upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga letra ng sulat na maaaring magdulot ng kalituhan o hirap sa pagbasa. Ang pangunahing pagkakaiba nila ay ang spacing between letters ay tumutukoy sa distansya sa pagitan ng bawat letra sa isang salita, habang ang spacing between lines ay ang pagitan ng bawat linya ng teksto sa isang pahina o presentasyon. Kung masyadong magkadikit ang mga letra, maaaring magmumukhang magulo at mahirap unawain ang salita. Samantala, kung sobrang lapit ang mga linya, maaaring magdidikit-dikit ang mga salita at magiging malabo ang kabuuang teksto mula sa malayo. Pangwalo naman ay ang number of lines, no more than 8 lines of text in each transparency or slide. Diba, itinalakay na ito sa atin noon o itinuro na ito sa atin na kapag tayo ay gagawa ng presentation ay kinakailangan na hindi masyadong wordy sapagkat ito upang hindi ito makakapagbigay ng boredom sa iyong mga mag-aaral. At upang ito ay mas maging kaakit-akit, kinakailangan na kaunti lamang na mga salita ang inilalagay mo sa iyong presentasyon. Pang-siyam naman ay ang appeal, unusual or catchy, two-dimensional interactive use of overlays and movable flaps. Sa paggawa ng visual aid, mahalagang isaalang-alang ang appeal o pagiging kakit-akit nito upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng hindi pagkaraniwang disenyo o catchy elements tulad ng mga kulay na graphics, malinaw na layout,
at kaakit-akit na presentasyon ay nakakatulong upang mas madaling tandaan ang impormasyon. Ang two-dimensional design ay nagbibigay ng malinaw at organisadong pagpapakita ng datos, habang ang interactive elements tulad ng overlays o movable flaps ay nagpapasigla sa pagkatuto dahil hinikayat nito ang estudyante na makilahok sa presentasyon. Halimbawa, sa isang science lesson, maaring gumamit ng flap cards upang ipakita ang iba't ibang bahagi ng katawan ng isang hayop na mas nakakapukaw na atensyon kaysa sa simpleng teksto lamang. Ang ganitong uri ng visual aid ay hindi lang nagpapadali sa pag-unawa ng impormasyon, kundi ginagawa rin itong mas kapanipanibig, engaging at epektibo sa pagtuturo. Panghuli naman ay ang use of directional devices, arrows, bolts, letters, bullets, contrasting colors and size, special placement of an item. Ito ay mahalagang gumagamit ng directional devices tulad ng mga arrows, yung sinasabi ko, sapagkat ang tamang pagkakaayos ng mga elemento upang mas madaling maunawaan ang mga tagapanood ng impormasyon. Ang mga ito ay tumutulong upang gabayan ang mga mata ng mga mambabasa sa tamang direksyon at bigyan din ang mahalagang bahagi ng presentasyon. Halimbawa, ang mga arrow ay nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mga konsepto, samantalang ang bold letters at contrasting colors ay ginagamit upang ipakita ang mahalagang salita o ideya. Ang bullet points naman ay nagpapadali sa pagbabasa ng mahalagang impormasyon nang hindi nagmumukhang magulo, habang ang espesyal na pagkakaayos ng mga elements tulad ng paglalagay ng isang mahalagang impormasyon sa gitna o paggamit ng malaking font ay nakakatulong upang agad itong mapansin sa tamang paggamit ng mga directional devices. Nagiging mas malinaw, organisado at madaling sundan ang visual aid, kaya mas epektibong na ipapaliwanag ang impormasyon sa mga mag-aaral o tagapakinig. So mayroon ba kayong mga katanungan? So sa kabuuan, ang maayos na disenyo ng visual aid ay hindi lamang nagpapaganda ng presentasyon, kundi higit sa lahat, ito ay nagpapadali sa pag-unawa, nagpapataas ng interes, at nagpapahusay sa learning retention ng mga mag-aaral. Kapag malinaw at organisado ang visual aid, nagiging mas madali para sa mga estudyante na maunawaan at matandaan ang mga mahalagang aralin. Kaya naman, mahalaga para sa mga guro at tagapagturo na bigyang pansin ang tamang paggawa ng paggamit ng visual aid upang mas mapadali at mapahusay ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So yun lamang po at maraming salamat!